we are already in the stage of a lockdown. 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 Salitang naging bukang bibig, nino man, saan man nitong panahon ng pandemya. Mula sa mga world leaders, hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Lockdown. 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 Meron nga ba namang di gumamit ng salitang yan? Sa lockdown. 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 Di ba, sa social media na lang, mapa FB, IG o Twitter man, sabihin mong hindi mo pinang-hashtag ang salitang lockdown. Kaya naman di katakatakang ang salitang lockdown ang itinanghal na word of the year ng Collins. Ayon sa Collins, ang salitang lockdown na may dictionary definition na the imposition of stringent restrictions on travel, social interaction, and access to public spaces ay nagmistulang salita na sumalamin sa shared experience ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Ilan pa sa mga kinonsidera na maging word of the year ay ang mga salitang furlough, key worker, self-isolate, social distancing, pati na ang coronavirus. Bagamat walang direktang salin sa Pilipino ang salitang lockdown, hindi na bago sa atin ang salitang ito. Sa Espanyol, ang tawag sa kanila dyan, confinamiento el celda. Sabihin, may kaugnayan sa kulong, pagtatago. So, at doon din tayo pamilyar. Nag-lockdown na pala tayo before. Ito yung 1930s, no? Ito yung panahon ng ketong. Lahat sila inilagay sa kulyon, no, ng mga Amerikano. So, nagkaroon ng lockdown sa Manila. Tapos, lahat ng may tama ng ketong inilagay na ngayon sa kulyon. May entry na rin ang Merriam-Webster Dictionary na Word of the Year. Yan ay ang salitang pandemic na noong Marso ay opisyal na itinawag ng World Health Organization sa nooy coronavirus outbreak. Ito raw ang most looked up word sa kanilang online dictionary. Kabilang din sa top searched words nila ang coronavirus, quarantine at asymptomatic. Oscar Oida, nakatutok. 24 oras.